Muli po, magandang umaga po sa ating lahat, sa inyong lahat na nakakapanood ng ating gawain ngayon. Salamat po sapagkat kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa aming gawain. Ito po ang Church of God Dubai. Welcome po kayong lahat. Lahat po kayo, nasa aman po kayo ng sulok ng Pilipinas, lalo na po doon sa ating mga kapatid na sinalanta ng bagyo. Huwag po kayong mag-alala sapagkat hindi kayo pababayaan ng Diyos. Ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan basta kayo po ay patuloy lamang na magtiwala sa Panginoon. Naniniwala po ba tayo na ang Diyos ay hindi tayo pababayaan? Amen. Salamat po. Salamat po. Bago po ako magsimula, meron po akong isang kwento. Ito po ay nangyari doon sa isang maliit na bayan sa England. During that time, it was around 1856, January 6, 1856. There was a small church, very small church. Around 15 members yung mga taong nandun. 15 lang sila. So because of that January, malakas yung storm, may snow. Malakas yung snow. So yung pastor hindi nakarating doon sa church na yon. Hindi nakarating sa church na yon. So meron silang dumating na tao doon na bisita na napunta ron napadpad sa lugar na yon, sa kanilang church. So wala yung pastor, hindi alam kung anong gagawin nila. So meron isang layman doon, yung ibig sabihin ng layman, yung non-ordained member of the church. So meron isa doong layman na tumayo sa pulpit. Kasi walang tumatayo lahat takot Tumayo siya isang hindi natin yung layman nga, yung wala siyang non-ordained member siya. Kumbaga siguro siya lang yung naglilinis doon, walang malakas ang loob. Sabi nung tumayo ngayon itong sa pulpito, yung isang yung layman, sabi niya, lahat kayo na nakikinig sa akin, tumingin kayo, sapagkat ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa inyo. Sabi gano'n. Only Jesus can save your soul. Sabi gano'n. So, sinabi mga 10 minutes, paulit-ulit lang, gano'n lang ang sinabi niya. Only Jesus can save your soul. Only Jesus can save your soul. Just look at what Jesus did to us. Ganun. So, sa 10 minutes na yun, merong isang napukaw ang damdamin doon. Isa pong kilalang great evangelist. Ang pangalan po niya is Charles Haddon Spurgeon. Si Charles Haddon Spurgeon po ay the great evangelist. Tawag sa kanya, great evangelist. Di ba, Pastor Reg? Great evangelist. Although siya, during 14 years old niya, alam niya ang Bible. Kabisado kasi yung mga magulang niya, yung mga magulang niya, puro mga cleric Tapos yung lolo niya, 54 years as minister. Yung tatay niya is 16 years as minister. So alam niya talaga, 14 years old pa lang siya, kabisado niya ang Bible. Pero sabi niya sa sarili niya, hindi pa ako born again. Hindi ko pa nararamdaman ang Diyos sa puso ko. Bagamat kilala ko siya, hindi ko pa siya nararamdaman. So isipin nyo, sa pamamagitan ng layman na yon, ay na-born again siya. Sabi niya, yun ang ayon sa kanyang biography. Sinabi niya yon na dahil doon sa pagkakataon na yon, nagising yung yung spirit niya at na-born again siya doon sa pagkakataon na yon. So makikita natin na ang Diyos ay ginagamit maging ang pinakamaliit na tao. No? Hindi, maski sino ka pa, maski mayaman ka pa, maski mahirap ka pa, basta ang kailangan mo lang maging available ka sa Panginoon. Gagamitin ka ng Diyos. So meron pa pong isang great theologian. Ang pangalan niya is Lyman Beecher. Matalino yung taong to during his time. Yung thinking niya talagang mataas. No? So tinanong siya nung isang mamahayag. Sabi niya, Mr. Beecher, what is the greatest thing to do in this earth? Nag-isip si Mr. Beecher. Sabi niya ganon, the greatest thing to do in this earth is to bring people to Jesus. Bring people to Jesus. That is the greatest thing that you will ever do. Tayo lahat.
Ito ang pinakadakilang bagay na gagawin mo, ang magdala ng tao sa paanan ni Jesus. Ang magdala ng tao sa paanan ni Jesus. Yan ang sinabi ni Mr. Lyman Beecher. So, in the Bible, meron din po tayong kilalang ganyan. No? He barely mentioned in the Bible. He barely mentioned in the Bible. He's parang ano lang siya parang laging nasa background. Laging nasa background lang ang taong ito And sometimes he called him the brother of Peter. Yun lang yung lagi sinasabi sa kanya, the brother of Peter. We rarely know about Andrew. Andrew, you know, si Andrew? Hindi si Andrew, Andrew. Andrew the Apostle. Sa Tagalog, Andres. Ang pangalan niya, sa Greek, ang pangalan niya is Protokleto. Ang these are two words. Ang ibig sabihin ng proto ay first. Ang ibig sabihin ng kleto ay cold. So, ibig sabihin, the first cold. He was the first apostle, disciple that Jesus was called. Siya ang kauna-unahang apostol na tinawag ng Diyos. Pero makikita mo po natin si Andrew na nasa background lang. Hindi siya yung mapapel. Pareho ng kapatid niya na si Peter. Si Peter kasi masyadong mapapel. Magkaiba sila ng karakter ni Andrew. Si Andrew is humble. Napaka-humble nito. Hindi siya yung nakikipag-compete sa kapatid niya. Si Pedro, laging gusto niya, nasa unahan siya Si Pedro. Pero si Andrew hindi. Kalma lang si Andrew lang. Lagi lang siyang kalma. Hindi nga siya pareho ng kapatid niya. So, kilala natin si Andrew na taga Tiberias, taga Sea of Galilee, nandun sila. Ang mga magulang niya ay si Jonah. John, ang magulang tatay niya si John. So, kilala natin siya doon sa mga bagay na yun, pero hindi natin siya kilalang lubusan. Kasi nga hindi siya nababanggit sa Bible halos Siguro mga 12 times lang siyang nabanggit sa New Testament. Hindi pareho ni Paul, pareho ni John, pareho ni Peter, James. Sila yung mga higante ng ng New Testament. Sila yung mga higante ng New Testament. Pero si Andrew, lang siya, background lang siya. Pero ang sabi nga kanina ni Mr. Beecher, the greatest thing to do is to bring people to Jesus. And this is what Andrew did. Diba? Ito ang ginagawa ni Andrew, hindi natin alam. Kala natin si Andrew, hindi masyadong maraming ginagawa. Pero alam niyo ba, na siya yung kauna-unahang apostol na tinawag ni Jesus? No? Siya yung kauna-unahang apostol. Kung hindi sa kanya, si Pedro, hindi natin alam kung saan mapupunta. Kasi nagmandali nga siya tinawag niya Tinawag niya si Pedro, yung kapatid niya. Excited siya nung nakita niya si Jesus Christ Excited siya So, nung nakilala niya si Jesus Christ. And he is the one that called Jesus the Messiah. Bago pa sinabi ni Pedro na tinanong siya ni Jesus Christ, sino ako sa'yo? Sinabi ni Pedro, ikaw ang Messiah. But Andrew, he is the first one to call Jesus Messiah. Siya lang ang kauna-unahan na apostol tumawag kay Jesus na Messiah. Kaya tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Pag-aaralan po natin ang buhay ni Andrew sa mga oras na ito. No? Let's turn our Bible to the book of John. At marami po tayong Ang title po ng ating message ngayon ay Commitment. Commitment po. John. John lang. And we will see that three powerful lesson on the life of Saint Andrew. Three powerful lesson on the life of Saint Andrew. First, he was committed to the call of God. In John 1, verse 35 to 37, let us read. The next day, John was there again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Dito po makikita natin
na si Andrew po ay committed sa tawag ng Diyos. Because before Jesus came to minister, nagsisilbi na po si Andrew. He was John the Baptist disciple. Nagsisilbi na po siya. Ibig sabihin, yung hunger niya sa Panginoon, sa Diyos, sa paglilingkod niya sa Diyos, nandun na po bago pa po dumating si Jesus Christ. Yung bagamat wala siyang ganong katangian na pareho ng kapatid niya, pero si Andrew, makikita po natin kung gaano yung pagmamahal niya sa Diyos, gaano yung pagkauhaw niya sa Diyos, sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po, bago pa niya nakilala si Kristo Jesus, naglilingkod na po siya. Ibig sabihin, naglilingkod na siya sa Diyos Ama, hindi pa niya nakikilala si Jesus Christ. Naglilingkod na siya. Ganun kasidhi. Etong si Andrew, na bagamat, sabi nga natin, hindi natin siya nakikita masyado sa Bible, pero behind that scene, makikita natin si Andrew na naglalagablab yung puso sa paglilingkod sa Diyos. Ganon din po kaya tayo. Ganon din po kaya tayo. Kasi minsan po tayo, minsan inisip natin, kasi ganito lang ako, hindi ako para nakakahiya. Tagalinis lang ako ng church eh. Kami ni Pastor Reggie, ganon dati, nagtaga-ayos ng silya. Mga taga-ayos kami ng silya ron eh. No? Pero hindi po yun ang hinahanap ng Diyos eh. Maski taga-ayos ka ng silya, maski kung mayaman ka man, ang hinahanap ng Diyos, yung puso mo ba handang maglingkod sa Diyos? Yung puso mo ba handang tumanggap sa tawag ng Diyos? Handa ka bang maglingkod sa Diyos? Dito makikita po natin, ganyan ang puso ni Andrew. Nakahanda siyang maglingkod sa Diyos. Bagamat siya ay second fiddle lang, nasa likod lang ni Pedro, hindi siya nagsiselos, hindi niya kinainggitan yon. Basta ang nasa isip niya, maglilingkod ako sa Diyos. Maski hindi ako pastor, maski hindi ako minister dito, maski taga-ayos lang ako, maglilingkod ako sa Diyos. Kasi ganun po ang hinahanap ng Diyos eh. Ganun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Wala pong pinipili ang Diyos sa atin na maglingkod. Lahat tayo tinawag, hindi lang po ang mga pastor, hindi lang po ang mga lead, mga elders. Lahat po tayo tinawag ng Diyos para maglingkod. Amen po ba? Now, after John the Baptist, tell Andrew that he pointed to Jesus Christ. And then he said, this is the Lamb of God who takes away the sin of the world. So after that, mas lalo naging mainit si Andrew. Iniwan niya sa ere si John the Baptist. Pero siyempre, doon ka sa tunay na magbibigay sa'yo ng buhay. Kasi John the Baptist, ano lang siya eh, ginawa lang yung messenger lang siya ni Jesus Christ eh. Yung pauna lang para maganda ng daraanan ng ating Panginoon. So nung sinasabi ni John the Baptist yun na, this is Jesus Christ who will take, the Lamb of God who will take the sin of the world. So sumunod doon si he followed Jesus and became his disciples in John 38. John 1:38 to 39. Let's read. John, turning around, Jesus saw them following and asked, what do you want? They said, Rabbi, which means teacher, where are you staying? Come, he replied, and you will see. So they went and saw where he was staying, and they spent the day with him. It was about 4 in the afternoon. So makikita natin na Andrew was really committed to the call of God. No? When he saw Jesus, he became the disciple of Jesus. Naging disipulo siya ni Jesus Christ. Doon siya lalong lumago. Doon siya lalong ginamit nung naging disipulo siya ni Jesus Christ. Makikita natin ang kanyang buhay ay dati siya ay mangingisda. Sabi ni Jesus Christ, I will make you fishers of men. No? Mangingisda sila eh. By the way, ang ibig sabihin ng Andrew is manly. Ibig sabihin nun, manhood, yung matapang, matatag, lalaking-lalaki. So, hindi po ibig sabihin na hinahanap lang ng Panginoon ay yung lalaking-lalaki. Maging babae po, kailangan po maglingkod tayo sa Diyos. No? Yung po ang hinahanap ng Diyos. Ang tunay na puso na handang maglingkod sa Diyos. Anumang oras na tawagin tayo, anumang sandali na tawagin tayo, kailangan lagi tayong nakahanda na maglingkod sa Diyos at lagi tayong makinig at sumunod sa tawag ng Diyos sa atin. Yan po si Andrew. He committed to the call of God, lalo na nung nakilala niya si Jesus Christ. No? And the next powerful lesson about Andrew is he was committed on bringing
people to Jesus. Ito na po, sabi natin kanina, sabi ni Lyman, yun daw ang pinakamahalagang gawain ng isang Kristiyano, ang magdala ka ng tao sa paanan ng Panginoon. Ganito po ang ginawa ni Andrew. Nung nakilala niya si Jesus Christ, dali-dali siya, pinuntahan niya si Pedro. Pinuntahan niya si Pedro, yung kapatid niya. Sabi niya, nakita ko ang Misaya. Nakilala ko ang Misaya. Siya si Jesus, no? Sabi po rito, basahin ko lang po ulit. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard that John had said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother. The first thing Andrew did was to find his brother. Find, ibig sabihin, pag may hinahanap ka, nawawala. No? Nawawala. Ganun po ang ginawa ni Andrew. Hinanap niya yung nawawala. Dapat ganun din po tayo. Hanapin po natin yung mga nawawala. Marami po sa mundong ito, sa ating opisina, sa ating mga bahay, sa ating mga inuupahang bahay, marami pong taong nawawala. Meaning, nawawala po sila sa mata ng Panginoon. Kaya dapat natin po silang dalhin sa mata ng Panginoon. Kasi sabi po ito, the first thing Andrew did was to find. Ibig sabihin, pag-find, nawawala yan eh. So, hinanap niya yung taong nawawala. Like us. Dapat gamitin tayo ng Diyos para hanapin ang mga taong nawawala. We are ready to share the gospel to them. The love of Jesus we need to share to the people who are lost. Their soul, alam naman natin ngayon, ang panahon ngayon ay masyado ng delikado. The end is very near. Malapit na. Sabi ko nga, Maranatha eh. Maranatha, the Lord is coming soon. Kaya kailangan po tayong magmadali. Hanapin natin yung mga nawawalang soul at dali natin sa paanan ni Jesus Christ. Yan po ang ginawa ni Andrew. At sabi niya po ito, and tell him, we have found the Messiah. We have found the Messiah. So, meaning, siya nakatagpo muna bago si Peter. Meaning, si Andrew, in-acknowledge na kagad na si Jesus Christ ang Messiah, ang Savior, the Christ. In-acknowledge na kagad ni Andrew, bago pa si Peter, no? And he brought him to Jesus. Dinala niya to si Pedro kay Jesus. Ganon din po tayo, dalhin natin yung mga tao sa paanan ni Jesus. No? Maging kung janitor man tayo, kung ano man tayo sa opisina, huwag tayong mag-alala kasi hindi naman tayo magsisave sa kanila eh. Basta all we need to do is share the gospel to them. Share the love to Jesus to these people who are lost. And then Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which when translated is Peter. Ganun po si Andrew. Hinahanap niya yung mga nawawala. Kasi siya nga po yung disciple na laging naghahanap ng mga tao na ibibigay kay Jesus Christ. So in John po, sa John 6 po, meron pa rin pong isang ginawa si Peter. He brought the boy with 5 loaves and 2 fish to Jesus. No? Yung bata, di ba, kung maalala nyo, merong 5,000 tao. Nung nakita ng Jesus Christ, nahabag siya, sabi niya, saan kukunin ang pagkain ng mga taong to? So sabi ni Philip, maski isang taong sweldo, hindi natin kayang bigay rito eh. Pero ito si Andrew, siya eh, magaling ng solusyon, solution finder siya eh. So nakita niya yung bata. Na may 5 tinapay sa 2 isda. So dinala niya kay Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi pa rin siya namimili ng tao na dadalhin niya. No? Bata, matanda, may ngipin na wala, dadalhin niya yan doon. Kay Jesus Christ. Ang mahalaga, nagdadala tayo ng tao sa Panginoon. Minsan kasi namimili tayo nang dadalhin natin sa Panginoon eh. Aminin man po natin sa hindi. Minsan para nagdadalawang isip, sisharean ko ba to? Parang to eh, nakakainis to eh. Sisharean ko ba to? Diba? Parang minsan nag-iisip tayo ng gano'n eh. Inano ko natin, ininsulto ko nito eh. May ginawa sa akin, hindi tama to, sisharean ko ba to? But you see, Andrew, hindi namimili si Andrew. Maski bata, no? Kasi sabi nga ni Jesus Christ, huwag niyong pigilan ng mga bata na lumapit sa akin. So si Andrew bring this boy with 5 loaves.
At nabigyan pa ng solusyon. Si Jesus Christ, no? Nagbigay siya ng solusyon kay Jesus Christ na, ito po, yung batang ito, mayroong 5 tinapay, 2 isda. So nagkaroon ng solusyon, napakain niya yung more than 5,000 people, no, during that time. And the other thing is, he brought the Greek. He and Philip brought the Greeks to Jesus. Isa pa to. So the first one is he brought Peter to Jesus Christ. He became home missionary. Kasi bago tayo pumunta sa labas, yung ano muna natin, dapat pamilya muna natin. No? He brought Peter to Jesus. In that time, he became the home missionary. And this, number 3, he and Philip brought Greeks to Jesus. Kasi during that time, mayroong festival eh. May festival noon. So, nung festival na yon, mayroong mga Greek na naghahanap kay Jesus Christ. So, tinanong nila si Philip. So, Philip, sabi niya, teka, tatanong ko muna kay Andrew. Meaning, si Andrew ay isa rin sa mga pinagpipitaganang disciple ni Jesus Christ. Kasi bakit sasabihin ni Philip yun na, teka, tatanong ko muna kay Andrew. So, Philip bring this Greek to Andrew. And then, this Andrew and Philip bring them to Jesus Christ. So, they become a foreign missionary. Diba? Kaya nga po, dapat hindi lang po tayo dito nagsishare, hindi lang sa mga kapwa natin Pilipino. Hanggat kaya natin mag-share sa ibang lahi, kasi nga po, sabi po sa Matthew, go and make disciples of all nation. All nation. Hindi lang po Pilipino. Dapat mag-share po tayo maski sa mga ibang lahi. Kung kaya naman natin, nakapunta nga tayo sa Diyos, syempre marunong tayo mag-English. Di ba? Mag-share tayo, maski sa mga Indiano, alam natin, mga English ito, madali lang namang maintindihan eh. So, kailan mag-share po tayo. So, yun po ang ginawa ni Philip. He became the foreign missionary. Kasi po sa pag-share niya ng gospel sa mga taong ito. Kaya nga po, hindi po kailangan na tayo ay ma-influence ang tao para tayo makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ang mahalaga po, ang ating puso ay bukas sa paglilingkod sa Diyos at sa pagbabahagi ng kanyang salita sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Amen po. Amen po. Now, the third one, he was committed on following Jesus Christ. He was committed on following Jesus. Very simple. Andrew is a very simple man. Pero marami tayong matututunan sa kanya. In Matthew 4:18-19, sabi po rito, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me. Jesus said, I will send you out to fish for people. Nung tinawag sila ng Jesus Christ, si Andrew walang hesitation, walang tanong-tanong na sumunod kaagad kay Jesus Christ. Kasi ganun tayo dapat. Pag tinawag tayo ng Panginoon, sunod tayo kaagad. Huwag na tayo magtanong, ano bang gagawin natin? No? Pero alam ko, itong mga kasama natin dito, ay bukas ang puso sa paglilingkod sa Diyos. Lahat ng mga member natin, lahat ng mga workers natin dito, ako ay masyadong saludo. Dahil anumang oras na may gawain, walang uma-absent. Naglilingkod, kahit nahihirapan, kahit galing sa trabaho, naglilingkod. Kaya ako'y saludo sa ating mga workers dito sa COG Dubai. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. So dapat ganun po tayo. No? Pag tinawag tayo ng Panginoon, don't hesitate. Go. Go. Kasi hindi ka pababayaan ng Diyos. Pag dinala ka ng Diyos sa lugar na yan, hindi ka pababayaan. No? Kaya ako po'y masyadong bilib at hangang-hanga kay Pastor Jemay. Kasi nasabi niya dinala siya ng Diyos dito, hindi siya pababayaan ng Diyos. No? Pag dinala ka rito, hindi ka pababayaan ng Diyos. Iingatan ka niya, bibigay niya lahat ng pangailangan mo. Kasi dinala ka niya dinala ka niya dyan hindi ka niya pababayaan. No? Ganyan po ang Panginoon sa atin. Basta ang mahalaga lang po ay sumunod tayo at sa anumang oras
na tinawag tayo ng Diyos, huwag na tayo magdili-dali. Sunod ka agad. Takbo. Takbo ka agad, no? He followed Jesus, no? And he was present also during the ascension of Jesus Christ. Alam niyo po si Peter, hanggang sa kahuli-hulihang buhay ng Panginoon, ay naroon si Andrew. Hindi po siya humiwalay kay Jesus Christ. Hanggang sa huling sandali ni Jesus Christ, nandoon po si Andrew. Hanggang sa kanyang pagpunta o pagbalik sa langit, nandoon po siya. Basahin po natin yung Acts 1:9-13 po. After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going. When suddenly 2 men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking in the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him into heaven. Next verse. Then the apostles returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, a Sabbath day's walk from the city. When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Those present were Peter, John, James, and Andrew. Andun po si Andrew. Sa huling sandali ni Jesus Christ, andun po si Andrew. Ganyan po ang si Andrew na kung pinakakala natin na siya po ay hindi masyado nababanggit sa Bible, napakarami po niyang ginawa. Siya po ay masyadong ginamit ng Panginoon. Sa tingin niyo po ba, pagkatapos ng ascension ni Jesus Christ, si Andrew, wala nang ginawa? Si Andrew po ay napakaraming ministry na ginawa after Jesus' ascension. Nung nawala na si Jesus Christ, na-scatter po sila lahat. At si Andrew po ay napunta sa Europe. Diyan po siya nag-minister. At siya po ay pinako diyan sa city of Patras. No? Siya po ay pinako doon sa city of Patras. Doon po siya namatay. At ang maganda pa po, marami pong mga Christian naging born again doon. Marami pong church ang naging born again doon. Maraming mga tao ang kumilala sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Andrew. Kung inakala natin si Andrew, hindi natin masyadong nababasa sa Bible kasi nga hindi siya masyadong bida, pareho ng kanyang kapatid na si Peter. But, sabi ko nga po sa inyo, hindi po malaga kung ano po ang kalalagayan mo sa buhay. Kung ikaw man ay mayaman, kung ikaw man ay janitor lang, wala pong problema yan. Hindi po tinitingnan ng Diyos yun. Ang tinitingnan ng Diyos ay ano ba ang puso mo? Nakahanda ka ba maglingkod? Si Andrew hanggang sa kamatayan. Alam niyo po ba, yung ginawang krus sa kanya na ganyan na X, kasi sinabi niya hindi siya karapat-dapat doon sa letter T. Parang si Peter naman, pabaliktad naman. Pero siya hindi. X na ganon ang ginawa kasi hindi nga raw siya karapat-dapat. Hindi po siya pinako. Siya po ay tinali. At alam niyo po ba, habang siya ay nakatali dyan, 3 days bago siya namatay dyan para ma-prolong yung paghihirap niya. Alam niyo po ba, nung nakatali siya dyan, habang nakatali siya, nagpipreach pa rin siya. Nagpipreach pa rin si Andrew habang nakatali. Kaya ba natin gawin yun? Kinikilabutan ako sa ginawa ni Andrew. Hanggang sa lagutan siya ng hininga. Nagpipreach siya dyan. Sa mga taong dumaraan dyan. Ganyan po si Andrew. At ang simbahan po natin ay kailangan ng maraming Andrew. Our church need more Andrew na handang sumunod sa tawag ng Diyos. Na handang i-commit ang buhay sa Diyos. Ganyan po ba tayo? Ikaw ba si Andrew? Tayo ba si Andrew? Ikaw ba si Andrew? Kapatid, tinatawag ka ng Diyos. Tinatawag ka ng Diyos. Ano man ang kalalagayan mo sa buhay, hindi yan tinitingnan ng Diyos. Ang mahalaga, sumunod ka sa Diyos. I-commit mo ang buhay mo sa Diyos. Katulad ni Saint Andrew, he commit himself hanggang sa kamatayan, hanggang sa huling buhay,
hanggang sa kanyang huling hininga, naglilingkod siya sa Diyos. Ganyan po. At ang maganda po nangyari sa kanya, alam niyo po ba? Siya po ay naging national saint ng Russia, ng Belarus, ng Ukraine. At ang pinakamaganda po sa Scotland, kung nakikita niyo po yung flag ng Scotland, na may X na ganyan, yan po ay sumisimbol kay St. Andrew. Kay St. Andrew's Cross ang tawag dyan. St. Andrew's Cross ang tawag dyan. Kasi po, sa Scotland po, ang patron saint nila ay walang iba kundi St. Andrew. May maganda pong istorya dyan eh. Meron pong gera na mangyayari. Si King Angus, during that time, makikipaggera, nilulusob sila ng isang mas malaking army na hindi nila kaya. So nag-pray siya. Tapos nung nakita niya sa langit na ganyan, na may krus, sabi niya, this is the cross of St. Andrew. So, nanalo sila nagtagumpay sila sa gera. At, kaya pinangako niya na pag sila ng tagumpay, yung St. Andrew's Cross ang magiging nila, ng flag nila. Yan po ang legend. Ang legacy ni St. Andrew. So tayo po kaya, ano po kaya magiging legacy natin? Kaya po ba natin gawin ang ginawa ni St. Andrew, ni Apostle Andrew? Kaya po kaya natin gawin? Tinatawag tayo ng Diyos, mga kapatid. Tinatawag na tayo ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Tinatawag na tayo ng Diyos para ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong nangangailangan. Lalo na po sa mga panahong ito. Marami po ang mga taong naghahanap sa Diyos. Marami po nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya tinatawag tayo ng Diyos para magbahagi ng Kanyang salita. Huwag na po tayo mag-hesitate. Umalis po tayo sa ating comfort zone. Ibahagi natin ang salita ng Diyos. Kung paano nahabag sa atin ng Panginoon nung iniligtas tayo, tayo po ay dapat ay magkaroon din ng kahabagan sa mga taong nawawala. At dalhin natin sila sa paanan ng Diyos katulad ng ganawa ni St. Andrew. Tayo na mga kapatid. Tayo na mga kapatid. Hanapin natin ang mga taong nawawala at dalhin natin sila sa paanan ng Diyos. Dalhin natin sila sa paanan ng Diyos. And for our conclusion, God calls and uses ordinary people like you and me to do extraordinary works. And He needs more Andrew in the church who is committed in doing the Lord's commission. Nakahanda ka ba, kapatid? Nakahanda ka ba, kapatid, na sumunod sa Panginoon? Kung nakahanda ka, kapatid, inaanyayahan kita. Inaanyayahan kita ng manalangin. Manalangin ka, manalangin tayo. Bilang pagtanggap sa Panginoon. Bilang pagsunod sa Panginoon. Tayo ay binigyan ng kautusan ng Panginoon na humayo at ipahayag ang Kanyang salita sa mundo. Wala tayong dapat piliin, wala tayong sinisino. Lahat ay nangangailangan ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya inaanyahan ko kayo mga kapatid na humayo at ipahayag ang salita ng Panginoon sapagkat nalalapit na ang pagbabalik ng Diyos. Nalalapit na ang pagbabalik ng Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Inaanyahan ko po kayo na manalangin tayo sa Panginoon at hingin natin ang gabay ng Diyos. Hingin natin ang kalooban ng Diyos. Nabigyan tayo ng katatagan, ng boldness para ipahayag ang Kanyang salita. Inaanyahan ko po kayo na tayo manalangin. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay
ni Apostle Andrew, Lord. Sa kanyang buhay na ito, Panginoon, kami ay may natutunan na kami ay dapat maging committed sa tawag mo, O Diyos. Maging committed kami sa pagdadala ng tao sa iyo, Panginoon. At higit sa lahat, kami ay patuloy na sumunod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, kami. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, ng karunungan, para kami ay makapagbahagi ng iyong salita. At kami ay makapagdala ng kaluluwa sa iyong paanan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka, purihin ka. Patuloy mong pagningasin ang aming puso. Pagningasin mo ang aming puso, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Sa pagsunod sa iyo. Sa pagsamba sa iyo, O Diyos. Salamat, salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Napakadakila mo, O Diyos. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak. At patuloy mo silang gabayan sa araw-araw ng kanilang buhay. Patuloy mo silang bigyan ng kapayapaan, Panginoon, katiwasayan ng puso, Panginoon. Pag sa gayon, sila ay patuloy na magtiwala, O Diyos, na hindi mo sila iiwan, ipababayaan man, Panginoon. Salamat po. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Dakila ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. High and lifted up, O Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Thank you, O God. Thank you, O God. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa pagsama mo sa amin. Salamat sa iyong mga salita na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong kamay ay hindi maiksi para kami maabot at ang iyong tainga hindi bingi para hindi kami marinig sa iyong mga panalangin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. At dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang lahat ng iyong mga anak na nakasama namin sa umagang ito. Maging ang aming mga mahal sa buhay na hindi namin kasama sa mga oras na ito. Ingatan mo po sila at patuloy pong pagpalain, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, sa iyong pagsamba, papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pwede po ba nating palakpakan ng pinakamalakas, hallelujah, ang Panginoong Diyos sa napakagandang salita niya na ibinigay sa bawat isa sa atin, hallelujah. Kaya wherever you are right now, let's give the best praise and worship again to Jesus, hallelujah. Dahil patuloy na tagumpay po ang Diyos sa buhay nating lahat, hallelujah. Come on. Woo. Come on, join us. Let's praise the name of Jesus. Hallelujah. Sing it out. Oh, 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 oh. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken.
Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Sadyang napakabuti mo, O Diyos, and you will fight for us, Lord God. All we need to do is to be still and trust you. Only trust God because He will fight our battles. Hallelujah. Sige po, itaas po natin ating mga kamay. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. We bless you. We give you the highest praise. We give you the highest honor. For you alone deserve. You alone deserve, Lord. Father God, bless your people as we leave this place, Lord. May your divine protection, grace, mercy, and love continue to be with us, Lord. And let all the benefit of the Holy Spirit continue to pour out on us, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Diyos. Salamat po, Panginoon. Ikaw nga po ang aming sinasamba. Ikaw nga po ang aming pinupuri, O Diyos. Purihin ka dakilang Diyos. Napakabuti mo, napakadakila mo. Pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak at patuloy pong pag-alabin ang puso ng bawat sa amin. Muli po, Panginoon, tinatas ko po sa iyo ang lahat ng iyong mga anak sa oras na ito. Bind us with your love and may your blessing continue to pour out to us, Lord God. We thank you, we bless you, and we give you the highest praise. In Jesus' name, amen and amen.